lesson. Today we will learn the essential tool for virtual assistants. To become a virtual assistant, you need to know how to use some basic online tools. Don't worry, these are easy to learn and many have free versions. These tools will help you communicate with clients, organize your tasks, and look professional. Number one is Google Workspace. Inside of Google Workspace, um, merong Gmail, Google Docs, Google Sheet, and Google Drive. Google Docs and Sheet, it's similar to Microsoft Word and Excel. Google Drive, dyan sinishare ng clients yung mga files na kailangan yung gawin or like photos, docs, ayan, dyan nila sinisave and then pwede mo siyang i-open. And why is it important to learn these tools? It's free and easy to use. Clients often ask you to use these tools for collaboration. Um, Today kasi, most of the apps na ginagamit ng clients is online na talaga. And mas prefer nila yung mga online tools kasi it's easy to share ng access. Like, itatype lang nila sa app yung email address nyo and then magkakaroon na kayo ng access doon sa kanilang mga ginagamit or sa kanilang files. So, inside of Google Workspace, makikita nyo siya pag sinearch nyo yung sa mismong website niya. Ayan, ito yung mga apps na pwede nyong i-explore, free to use. Ayan. And pag nasa Google Chrome naman kayo, makikita nyo siya dito. Ayan, pwede nyo siyang explore. Mas maganda may knowledge na kayo sa mga apps na yan kasi yan talaga yung mostly ginagamit ng mga clients. Number two, Zoom. It's for video calls, meeting, interviews, or client training session. Why is it important? Most clients prefer Zoom for video calls. You use it for job interviews, weekly check-ins, or onboarding. So, features to know, it's important na mag-mute tayo and unmute kapag ka nasa meeting. Pag magsasalita tayo, saka lang tayo mag-unmute. So, it's important din na mag-video on tayo kapag ka meron tayong client meeting or interview. And ayan, you should know how to share your screen. Yan, explore nyo yung Zoom and pag-aralan nyo yung mga features niya. So, ito yung kasi dati, meron tayong Skype. Ayan, familiar naman siguro tayo sa Skype. Ito yung kaparehas niya. Sa ngayon kasi ito na yung mostly na ginagamit ng mga clients, yung Zoom for video calls. Ayan. So, next is Canva. It's for creating beautiful graphics, no design skill needed. What you can create, yung social media posts, resume, cover letters, infographics, reports, Pinterest, product labels, ayan. So, ako din gumagamit din ako niyan sa mga uh, pang-post doon sa isa kong client na nag-handle ko yung social media nila. And ayan, important din kasi ginagamit ko rin siya sa pag-edit ng mga products. Ayan, so i-ano nyo siya, explore nyo siya. So si Canva, sa mga hindi pa pag-explore ng Canva, ito siya. Ayan, yung clients ko is nag-share sila ng mga posts, mga graphics, din ayan, binibigyan nila ako ng access para ma-edit yan. Ayan, so ayan, explore nyo siya, may mga templates din dito. Yan. So, kung ang niche ninyo is social media management, mas maganda na pag-aralan nyo pa na mag-design. Actually, madali lang naman kay Canva kasi drag and drop lang din siya and hindi naman kailangan talagang napakagaling niya mag-graphic design. Kasi madali lang siyang i-edit. Ayan. So, yung parang Photoshop, but ito yung mas madaling ano siya. Kasi kapag ka mag-a-add kayo ng mga elements dito, meron ng mga ready-made is Loom. What it's for is for recording your screen and video to explain something clearly. Why clients love it? It saves time, no long email needed. You can explain a task, give an update, or show a mistake visually.
how you can use it, record a tutorial, how you can update a product listing, send a short video update instead of typing a long message. Example is, hi client, here's a 2-minute Loom video showing how I added your products to your Shopify store. Ayan. So, free naman si Loom. And ayan, so example, minsan nagsisend ako ng Loom video sa client ko kapag may gusto akong sabihin sa kanila kasi mas mahirap kasing nakatype lang, mas madali nilang magets yung sinasabi mo ah, kapag video yung isisend mo sa kanila instead of message. So, alam na agad nila yung isasagot mo, ay isasagot nila kapag video na agad yung sinend mo sa kanila. And ayan. So, mas try yung mga tools na to. So, explore nyo siya. And ayan, hindi ko nasama si Trello and ClickUp. So, ano siya, task management, project management tool siya. So, pero ipakita ko na lang din sa inyo. Trello, sa e-commerce naman, madalang naman yung gumagamit nito. Pero nakalagay na rin siya as yung ibang virtual assistant ginagamit din sila. Um, ito kasi parang click na lang natin to. Ayan. So, si Trello kasi, yung client, meron siyang task. Meron siyang mga task na ilalagay niya dito sa first. And then, meron kang access na i-edit mo yan. Ayan yung mga task niya. Kunyari, create card template. Ayan, i-edit mo yan kung natapos mo na yung pinapagawa. So, ilalagay mo done and then pwede mo siyang ilipat sa done na folder. Ayan. Pakita ko sa inyo rin kung paano siya gamitin. Ayan, kung wala pa kayong account kay Trello, pwede naman kayong gumawa din ng account. So, try ko lang din login. Ayan, madali lang mag-sign in. Ay. Ayan, create account lang kayo dito. And pag naka-create na kayo ng account, makikita nyo na yung magiging dashboard nyo. Ayan, so, ayan, skip na lang muna natin. Account kay Trello, bali makikita nyo na yung boards. Makikita nyo yung mga boards na yan. Pwede nyo i-try paano siya gamitin. And kunyari, ayan, pwede kayong mag-create board. Ayan, create a board. Pwede nyo baguhin yung mga color. Kunyari, VA. Ayan, try tayong gumawa. For sample lang naman to. Pero, ayan, pwede nyo siyang i-explore din. Ayan. Pwede ko kayong i-add dito and then, ayan. So, kunyari, ayan, to do, doing, done. So, kunyari ang client is nag-add ng task dito, list these products. Ayan, so, ayan. And then, kunyari, search for products. Ayan. So, kunyari ganyan, nag-add siya dito, and then, kunyari, natapos nyo na. Actually, pwede nyo i-click to. Pwede nyo siyang i-click, and ayan, pwede nyo siyang i-open card. Ayan, pwede kayong mag-add ng details dito. Kunyari, notes kay client. Kunyari, hello, these are done. Please check the sheet. Ayan, kunyari lang, inventory sheet. Ayan, kunyari, note natin yan kay client. And, ayan, naglagay tayo ng note. Tapos, i-check na natin ganyan. And then, ilipat na natin sa done. Ayan. So, makikita ng client na natapos mo na yung pinapagawa na to and then i-check na lang niya. So, kunyari, yung search for products, ilipat mo siya dito sa doing kung ginagawa mo na siya, currently mo siyang ginagawa. Ayan. I-click mo lang din siya. And, ayan, pwede ka mag-add dito ng notes. So, kiklik mo lang yung mga ano dito.
mga section. So, para makita mo yung ano. Ayan. So, yan lang yung paggamit ng Trello. Madali lang din siya. Konting explore lang para matutunan natin kung paano gamitin yung apps. Actually, maraming mga apps na ginagamit yung mga virtual assistant. Depende na lang sa ah, requirements ng client kung ano yung um, gagamitin nyo. Sasabihin naman din niya kung ano um, yung mga task na papagawa niya and then kung anong specific na apps yung kailangan mong gamitin or kailangan mong mag-login, ganyan. So, depende talaga sa client kung anong apps yung ginagamit nila. Ngayon, kung hindi mo alam yung apps na yun, yung app na ginagamit niya, napakadali lang din pag-aralan yan sa YouTube. Ako mostly natutunan ko lang din sa YouTube, sa Google, ayan. Marami namang resources naman na free para mapag-aralan din lahat. Kunyari, may hindi ka alam na app, ita-type mo lang din siya, kunyari, how to use Trello. Ayan. So, pag sinearch mo yan dyan, marami naman din lalabas. May mga videos, kung mga tutorials, ayan sa YouTube, kunyari videos, any app na hindi ka familiar, ganito yung gawin mo. Ayan, napakadaming free na mga tutorial sa YouTube. Ayan, so, ayun lang naman for this lesson. So, marami pang iba na app na pwede nating explore. Please explore lang po para magkaroon tayo ng basic knowledge about being a virtual assistant. So, thank you.